At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga sa episode 163 para kay season 4 ng One Punch Man natin. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga nakita natin yung biglang pagdating o pagtapak ng parang Diyos na to sa may Earth. At ito nga, nagulat tuloy dyan talaga ng gusto yung mga heroes natin. At now ang continuation yan is ito naman na. So balik muna dito sa time nung hindi pa tumatapak yung parang Diyos dyan. At ito nga, tingin-tingin yung mga heroes, pati na si Saitama dito sa ulap. At sabi nga ngayon ni Saitama, ba't ganun, napaka-weird naman ng thunderclouds na to. At then dito na nga ngayon yung lumabas na etong Diyos na to. So grabe, naglalakad siya rito. At eto nga, habang naglalakad siya, ayun si Garo nasa ere lang. So kasi nga diba binanatan niya ni Saitama, so yun, nawala na rito yung armor ni Garo. At eto nga, tuloy lang dyan sa ere etong si Garo. But then eto nga, habang nasa ere dyan si Garo, biglang may tumawag sa kanya. At eto nga yung sagot si Garo, sabi niya nga dyan, sino yung tumatawag sa kanya? At so eto salita yung kumausap kay Garo, sabi niya nga dyan na yung pinakagusto ni Garo, yung kanyang deepest wish ay ngayon nasa verge of falling apart na. So ibig sabihin nasa bingit na ng pagkawala o pagkawasak yung wish ni Garo, at dahil lang yan sa kamay ng iisang hero. So ito sabi nga ni Garo, ha? So ano raw siya sabi nung kumakausap sa kanya, at manahimik daw yan dahil gusto raw bang mamatay nung kumakausap sa kanya. Pero eto, tuloy pa rin itong kumakausap kay Garo, at sabi niya nga dyan na merong isang kamao lang na kayang kumounter sa kamao na kumakalaban sa Diyos. At sa tingin ni Garo, ano raw ba yan? So ito sabi ngayon ni Garo habang nasa ere pa rin siya, na ano bang pinupunto nito nung kumakausap sa kanya? Ay magpakita raw itong kumakausap sa kanya at sabihin niya ng maayos yung gusto niyang sabihin. At din suddenly, eto nga, labas bigla dyan itong anina ni Silverfang, at ito tinatawanan si Garo. So ito sabi nga ni Silverfang, tutulungan niya na itong si Garo. So anong gagawin ni Garo? Di pa rin ba daw siya susunod? At eto nga ngayon, talagang nandilat yung mga mata ni Garo. Sabi niya nga dyan, old man. At din pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon salita na si Silverfang, sabi niya nga dyan na walang master yung uupo lang at manonood habang ginugulpi-gulpi at tinatalo yung kanyang estudyante. So kaya nga eto, in-stretch na ni Silverfang itong kanyang kamay, at sabi niya nga dyan kay Garo, halika. So ito, ini-invite niya na dyan etong si Garo. At eto nga ngayon, titig na titig itong si Garo at igagrab niya na itong kamay dyan ni Silverfang. At din pagkatapos nga niyan, boom! So labas na nga rito itong Diyos na nga to, talaga namang alit ni Garo dyan. So ito parang titigan dyan itong dalawa, kala mo lalamunin si Garo ng Diyos na to, at ayun, nagpanggap lang itong Diyos na to na kunyari siya si Silverfang. At din pagkatapos nga niya ay dito naman balik na kala Saitama, dahil nakakain rin sila ng kadiliman dito, nabalot yung kanilang kapaligiran ng dilim. So ito, tingin-tingin si Saitama dyan sa taas, sabay sabi niya nga dito may paparating. At after nga niya, boom! Dito sa likod ni Saitama ay biglangang may nalaglag dyan pagkabilis-bilis, at labas na nga dyan ito si Garo. So tingin si Saitama dyan sa likuran niya, at ito nga ngayon sabi ni Saitama, teka Garo, ikaw ba yan? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, tingin-tingin si Saitama dyan kay Garo, sabi niya nga dyan, ba, panibagong damit ha, panibagong costume, sabi niya ganyan. Pero eto, biglang na-curious bigla etong si Saitama, at eto nga biglang kinusot-kusot niya ng maigi etong kanyang mata, at eto, tingin ulit siya ng maigi dito kay Garo. Talagang pinagmamasdan niya yung itsura ni Garo, at eto nga, labas na rito etong kakaibang itsura ni Garo. So yun, nagkaroon na siya dito ng mga stars, ng mga planeta. So naging universe na talaga totally etong mukha, yung buong katawan ni Garo, yung itsura nga niyan. So kaya nga eto, nag-alala si Saitama, sabi niya nga dyan, ako Garo, okay ka lang ba? Ano nangyari? Ba't naging ganyan yung mukha mo? Sabi niya ganyan. At so ito ngayon, tindig na itong si Garo, sabay sabi niya nga dyan, sinagot niya yung tanong ng Diyos na kung ano yung kamao na kayang kumounter sa kamao na tumatalo sa Diyos. So sabi nga ni Garo dito, sa tingin niya ang sagot dyan ay kamao din ng isang Diyos. At din pagkatapos nga niya, ito nga sabi ni Saitama na yung salita na yun, yung umieko-eko na yun, parang tunog banyo, sabi niya ganyan. At din pagkatapos nga niya, ay ito nga ngayon, bigla nang ginalaw ni Garo itong kanyang kamay, at boom! Dito pumorma na ulit itong si Garo ng kanyang panlaban na stance. At eto nga ngayon, sa wakas na awakened na itong si Garo. So ito yung sinasabi nyo guys na awakened mode ni Garo, yung kanyang cosmic fear mode. Pero ang angas ng awakened dito ni Garo, ayun, may parang mga stars pa rito sa bawat paggalaw ni Garo, sa bawat pagsway niya ng kanyang kamao. At din pagkatapos
pagkatapos nga niya na ito nga pinaliwanag na ngayon dyan yung sa origin ng technique nito ni Silverfang, yung water flow crushing rock ganyan. At ito nga sabi ng narrator natin, itong si Silverfang natutunan niya yung kanyang technique sa pamagitan ng pag-aaral niya sa energy na nagfo-flow naman sa tubig. So inaral niya yung mga energy na nagfo-flow sa water currents at saka sa mga tidal surges nito, at ang ginawa niya, in-apply niya yan sa kanyang katawan at now dinirect niya yan sa kanyang kamao. So kaya ito nakakagawa siya dyan ng martial arts na kung tawagin nga ay flowing water technique. At din ito nga sa kabilang banda si Garo, ganun din daw yung kanyang ability na mag-absorb at saka kumopya ng mga technique, ginagamitan niya rin daw yan ng pag-aaral sa flow ng mga martial arts na natututunan niya. So kapag naaral na ni Garo yung flow ng martial arts na yon, ay ayan, nakukuha niya, na-absorb niya na yung martial arts na yan. Pero ngayon nga raw ay etong si Garo, natutunan niyang aralin yung flow ng buong universe na. So nakuha niya kung paano mag-flow yung energy dyan na sa universe, sa mga star-star, sa mga planeta, at dahil rito na-absorb na rin yung lakas ng buong universe. So kumbaga eto si Garo sa universe naging iisa sila, at eto nga na-develop na ni Garo yung kanyang kamao na kung tawagin ay Feast of Eradicating All Life Forms. At yung pagkatapos nga niyan, boom! Dito dali-dali babanatan niya itong si Saitama ng kanyang atake na kung tawagin nuclear fission. So ito ang bilis ng suntok ni Garo. At ito nga nakatingin lang din si Saitama at maya pa boom, dito ng dilat yung kanyang mata, at then after nga niya bang! Dito talaga nagliwanag na din kay Garo sa kay Saitama. At eto nga ngayon, boom, grabe. Sobrang lakas nung pagsabog rito. Akala mo simple lang yung atake ni Garo, pero ito nga sobrang lakas pala ng impact niyan. At eto nga ngayon sa kabilang banda sa mga heroes natin. Hala, sige, grabe. Halos tumalsik silang lahat dito dahil nga sa sobrang lakas nung impact nung pagsabog nung atake ni Garo. At dito nga sa kabilang banda, umabot din yung impact niya. Dito nakala Manong yung nakasakay doon sa may carrier. Sabi nga ni Manong dito, ano naman to ngayon? Sabi niya ganyan. At eto nga biglang nag-alert itong kanilang system, at sinabi nga rito, activating decontamination systems in all compartments. So itong talaga ng dilat dyan itong mata ni Manong, dahil ito nga biglang salita itong kasamahan niya. Sabi na nga dyan, teka lang, yung warning na yan, ibig sabihin may nuclear attack na nangyari. So grabe, ang tindi kasi lakas ng nuclear yung atake ni Garo kay Saitama. So kaya nga ito takot na takot dyan, talagang pinapawi sila Manong, labasan pa yung mga ugat dyan sa kanilang mata. Pero dito sa kabilang banda ay eto nga, boom, hala, sige, ang dami nagsisabog na nga rito itong sila Kalbo, sila Garo. At eto ngayon umabot din yan dito banda sa may mga bato-bato na to. At eto nagsalita na itong isa, sabi niya nga dyan, teka, yung mga bola na yung mga pagsabog na yan parang pamilyar raw sa kanya yan. At eto labas ngayon rito etong si Psychos, buhay pa siya. At eto tingting si Psychos dun sa nangyayaring pagsabog. Sabi niya nga dyan, parang nakita niya na yung mga bolang energy na yan, parang katulad daw kay Homeless Emperor. At ito nga sabi rito ni Psychos, teka lang, ibig sabihin ba nito merong divine powers ulit dito? So ito ay talaga nag-aalala etong si Psychos, kay sabi niya nga dyan, sobrang laki, massive daw. Ito nakikita niya mga ball energy dyan. At pagkatapos nga niyan, boom, dito hala, sige, grabe, kala mo aabutan na etong si Psychos nung impact nga nung atake ni Garo. At pagkatapos nga niyan, bam bam, hala, sige, dito talaga nagsasabog-sabog na dyan kala Saitama. Ang tindi, kala mo talaga nuclear yung pinakawalan ni Garo dyan. So partida isang suntok pa lang yung binibigay nga ni Garo dyan. At eto nga ngayon is boom, ang ganda na itsura nila dito. So yung makikita sa may bandang usok nga, naglalaban ayun si Kalbot saka nga etong si Garo, habang yung mga heroes ay talagang tingin-tingin sa nangyayari dun nga sa likod ng usok. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong episode 163 natin. So yung grabe, nagwala na talaga rito si Garo, nagpasabog siya, nagpakawala siya ng kasing lakas na nuclear. So ibig sabihin yung mga atake ni Garo katumbas niyan, mga puro nuclear na. So yan yung kakaharapin ni Kalbo natin ngayon. So ang angas ng awakening nito ni Garo, isang suntok nuclear agad pero yun nga guys, ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. At hintay-hintay lang para sa next episode ito. At yung pala, bago ko makalimutan, huwag niyo rin pala kalimutan mag-subscribe sa second channel natin. So yung link nito nandiyan lang kay description. So yun na naman guys, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.